Katropa, alam niyo ba na ang pangalang John Deere, na kilala ngayon sa buong mundo para sa mga dambuhalang traktora, ay nagsimula sa isang taong puno ng problema? Oo, mga katropa, si John Deere ay hindi ipinanganak na mayaman. Sa katunayan, noong 1830s, ang kanyang negosyo bilang isang panday sa Vermont, USA ay nalugi. Imagine, bankrupt ka, sobrang laki ng utang mo at may pamilya ka pang binubuhay. Para sa marami, baka ito na ang katapusan. Pero para kay John Deere, ito ay simula pa lang ng isang bagong kabanata. Ito ang ultimate test ng kanyang diskarte, isang salitang alam na alam nating mga Pinoy. Ang sitwasyon niya ay parang sitwasyon ng maraming OFW natin ngayon. Para makatakas sa utang at mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanyang asawa at mga anak, kinailangan niyang mangibang bayan. Iniwan niya ang kanyang pamilya at naglakbay ng napakalayo papuntang Illinois. Isipin niyo na lang ang lungkot at hirap ng desisyong iyon. Walang kasiguraduhan, walang kakilala, at dala-dala lang niya ang kanyang mga gamit sa pagpapanday at ang pangarap na makabangon muli. This is the Pinoy spirit of resilience, katropa. Kahit gaano kahirap, lalaban para sa pamilya. Hindi siya sumuko sa hamon ng buhay. Pagdating niya sa Grand Detour, Illinois, hindi siya nag-aksaya ng panahon. Agad siyang nagtayo ng isang maliit na pandayan. Doon, ginamit niya ang kanyang galing para gumawa ng mga kagamitan tulad ng mga pala at suklay para sa mga kabayo. Ito ang kanyang naging paraan para kumita at dahan-dahan makabayad sa kanyang mga utang. Ang kanyang sipag at tiyaga ay agad napansin ng mga tao sa komunidad. Ang kanyang kwento ay isang patunay na kahit saan ka man mapadpad, ang tunay na galing at kasipagan ay laging magniningning. Parang sinasabi niya, kahit anong ibato niyo sa akin, kaya kong lagpasan. Ang kwento ng pagsisimula ni John Deere ay isang malakas na paalala sa atin. Lahat tayo ay dumadaan sa mga pagsubok, mga problema sa pera, mga bigong pangarap, at mga panahong kailangan nating magsakripisyo. Pero ang mahalaga ay kung paano tayo tumutugon sa mga ito. Ipinakita ni John Deere na ang pagiging bankrupt ay hindi katapusan ng mundo. Sa halip, ito ay isang pagkakataon para magsimulang muli, gamit ang mga aral ng nakaraan at ang determinasyong magtagumpay. Ang kanyang diskarte at katatagan ay ang pundasyon ng lahat ng kanyang tagumpay sa hinaharap. Abangan! Katropa, pagdating ni John Deere sa Illinois, napansin niya ang isang kakaibang problema. Ang mga magsasaka doon, na tinatawag na pioneers, ay nahihirapan ng husto. Bakit kamo? Dahil sa lupa, ang lupa sa Midwest ng Amerika ay hindi tulad ng lupa sa silangan kung saan sila nanggaling. Ito ay sobrang malagkit at mataba. Parang putik na kumakapit at hindi bumibitaw. Isipin niyo na lang ang hirap ng pag-araro sa ganitong klase ng lupa. It was a sticky situation, literally and figuratively. Ang problema ay tila walang solusyon. Ang mga ararong ginagamit nila noon ay gawa sa cast iron o binubong bakal. Maganda sana ito sa mabuhanging lupa, pero sa malagkit na lupa ng Illinois, ito ay isang bangungot. Sa bawat ilang hakbang lang, ang lupa ay dumidikit sa araro na parang glue. Kailangang huminto ng magsasaka, kumuha ng isang patpat o pala at alisin ang kumapit na putik. Imagine the frustration, katropa. Napakabagal ng trabaho, nakakapagod at parang walang katapusan. Maraming magsasaka ang sumusuko na at iniisip na bumalik na lang sa kanilang pinanggalingan. This farming problem was a huge roadblock to progress. Ang malawak na lupain ng Midwest, na dapat sana ay magiging breadbasket o sentro ng agrikultura ng Amerika, ay hindi mapakinabangan ng husto. Ang mga pamilya ay nahihirapang magtanim ng sapat na pagkain para sa kanilang sarili, lalo na para ibenta. Ang pangarap nilang umasenso sa bagong lupain ay unti-unting naglalaho dahil sa simpleng problema ng malagkit na lupa. Ang mga magsasaka ay nagdarasal para sa isang solusyon, isang himala na magpapabago sa kanilang kapalaran. Dito na papasok ang ating bida, si John Deere. Bilang isang panday, nakikinig siya sa mga hinaing ng mga customer niya. Narinig niya ang kanilang mga kwento ng pagkabigo at pagod. Naintindihan niya na ang problema ay hindi ang mga magsasaka, kundi ang kanilang mga kagamitan. Hindi niya ito binalewala. Sa halip, ginawa niya itong personal na misyon. Paano niya kaya malulutas ang isang problemang sumira sa pangarap ng napakaraming tao? Dito na natin makikita ang galing ng isang tunay na innovator. Ang isang malaking problema ay nangangailangan ng isang matalinong solusyon. Katropa, dito na nangyari ang abangan nating lahat, ang eureka moment ni John Deere. Habang pinagmamasdan niya ang mga magsasaka, naisip niya,
Ano kaya kung ang araro ay makinis, sobrang kinis na hindi kakapitan ng lupa? Ang mga ararong cast iron ay magaspang, kaya madaling dumikit ang putik. Kailangan niya ng material na sobrang pulido at matibay. At isang araw, habang nag-iisip, napansin niya ang isang sirang steel sawmill blade o talim ng lagari para sa kahoy. Biglang may umilaw na bumbilya sa kanyang isipan. Alam niyo ba? Ang bakal ay mas makinis at mas matibay kaysa sa cast iron. Ito ang matanglawin moment niya, katropa. Kinuha ni John Deere ang sirang talim na iyon at nagsimulang hubugin ito. With his blacksmithing skills, pinukpok niya ito, pinainit at binuo para maging hugis ng isang araro. Hindi ito madali, kailangan ng tamang init, tamang forma, at tamang diskarte. Pero dahil sa kanyang galing at determinasyon, noong 1837, nabuo niya ang kauna-unahang self-scouring steel plow. Isang araro na gawa sa pinakinis na bakal na idinisenyo para ang lupa mismo ang maglinis sa kanya habang umaandar. Genius, di ba? Isang simpleng ideya na napakatalino. Dinala niya ang kanyang bagong imbensyon sa isang kalapit na bukid para subukan. Nagtipo ng mga mausisang magsasaka na medyo nagdududa pa. Pero nang simula ni Deere na araruhin ang malagkit na lupa, lahat sila ay napanganga. Ang araro ay dumudulas sa lupa na parang kutsilyo sa mantikilya. Walang kumakapit na putik. Ang lupa ay bumabaliktad ng maayos, nag-iwan ng isang malinis at perpektong linya. Para sa mga magsasakang sanay sa hirap, ang nakita nila ay parang isang himala. Ang kanilang imposible problema ay may solusyon na pala. Ang balita tungkol sa himalang araro ni John Deere ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Biglang, lahat ng magsasaka sa Illinois ay gusto ng sarili nilang steel plow. Ang maliit na imbensyon na nagsimula sa isang sirang talim lagari ay ang magiging susi sa pagbabago ng buong agrikultura ng Amerika. Ipinapakita nito, katropa, na minsan, ang pinakamalaking solusyon ay hindi nanggagaling sa mga komplikadong formula, kundi sa praktikal na obserbasyon, pagkamalihain, at diskarte sa paggamit ng kung anong meron ka. Dahil sa tagumpay ng kanyang steel plow, biglang dumagsa ang orders kay John Deere. Ang kanyang maliit na pandayan ay hindi na kinaya ang demand. Noong una, nakagawa lang siya ng 1 o 2 araro sa isang taon, pero hindi siya tumigil doon. Noong 1848, inilipat niya ang kanyang negosyo sa Moline, Illinois, isang lugar na may access sa ilog ng Mississippi para sa transportasyon at water power. Ito ay isang strategic move, katropa. Dito, nagtayo siya ng isang mas malaking pabrika. Sa pagtatapos ng dekada, gumagawa na siya ng libu-libong araro bawat taon. Ano ang sikreto ng kanyang mabilis na paglago? Quality, katropa, quality. Hindi nagbago ang kanyang pananaw kahit lumaki na ang kanyang negosyo. Ang kanyang motto ay, I will never put my name on a product that does not have in it the best that is in me. Wow! Parang sinasabi niya, hindi ko ipapangalan sa akin ang isang produktong hindi galing sa aking pinakamahusay na gawa. Bawat araro na lumalabas sa kanyang pabrika ay tinitiyak niyang perpekto ang pagkakagawa. Dahil dito, nagtiwala ang mga tao sa pangalang John Deere. Kapag sinabing Deere, alam nilang ito ay matibay at maasahan. Bukod sa quality, si John Deere ay nakinig din sa kanyang mga customer. Hindi siya tumigil sa kanyang unang disenyo. Patuloy siyang nag-iikot, kinakausap ang mga magsasaka at tinatanong kung ano pa ang kailangan nila. Dahil dito, nakagawa siya ng iba't ibang klase ng araro para sa iba't ibang klase ng lupa at pananim. This is the essence of innovation. Ang pag-unlad ay hindi hihinto. Kailangan mong makinig sa pangangailangan ng tao at patuloy na mag-improve. Ginawa niyang partner ang kanyang mga customer sa pagpapaganda ng kanyang mga produkto. Ang discard at values na ito ang nagdala sa John Deere Company sa tugatog ng tagumpay. Mula sa mga araro, pinalawak nila ang kanilang mga produkto, mga planters, cultivators, at kalaunan, ang mga iconic na traktora na kulay green at yellow. Ang kumpanyang nagsimula sa isang panday na baon sa utang ay naging isang global powerhouse. Ang kwento ni John Deere ay hindi lang tungkol sa isang magandang imbensyon. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang negosyo na nakabase sa tiwala, kalidad, at walang tigil na pag-innovate. Isang tunay na modelong dapat tularan. Ngayon, 2025 na, katropa, at ang kumpanyang itinatag ni John Deere ay isang $100 billion giant. Ang kanilang mga traktora, harvesters, at iba pang makinarya ay ginagamit sa buong mundo, mula sa malalawak na bukirin ng Amerika hanggang sa mga palayan dito sa Pilipinas.
Ang pangalang John Deere ay naging simbolo ng modernong agrikultura. Pero ang pinaka-amazing sa lahat ay kung paano nanatili ang mga values ng founder nito sa loob ng halos 200 taon. Ang pundasyon ng sipag, kalidad at inobasyon na itinayo ni John Deere ay siyang nagpapatakbo pa rin sa kumpanya hanggang ngayon. Ang kwento ni John Deere ay puno ng aral para sa ating mga Pinoy. Una, ang pagiging resilient o matatag. Tulad niya, marami sa atin ang nahaharap sa pagkalugi, utang, at pangangailangang mangibang bansa para sa pamilya. Ipinakita niya na ang mga pagsubok na ito ay hindi hadlang, kundi pwedeng maging gasolina para maabot ang ating mga pangarap. Pangawala, ang diskarte o innovation. Hindi kailangan ng malaking laboratorio para makaimbento. Minsan, kailangan lang ng matang mapagmasid at isipang bukas sa mga bagong ideya, tulad ng paggamit niya sa isang sirang talim ng lagari. Pangatlo, ang halaga ng quality at hard work. Ang pwede na ay hindi sapat. Kung gusto mong magtagumpay at mag-iwan ng marka sa mundo, ibigay mo ang iyong best, tulad ng sabi ni John Deere. Ang tiwalang ibinibigay sa iyo ng mga tao ay isang kayamanang hindi matutumbasan ng pera. At higit sa lahat, ang kwento niya ay tungkol sa pagtulong sa kapwa. Ang kanyang imbensyon ay hindi lang nagpayaman sa kanya. Binago nito ang buhay ng milyon-milyong magsasaka at tinulungang pakainin ang buong mundo. Ang tunay na tagumpay ay may kasamang pagbabago para sa ikabubuti ng lahat. Kaya sa susunod na makakita kayo ng isang green at yellow na traktora, alalahanin niyo si John Deere, ang panday na nalugi pero hindi sumuko. Alalahanin niyo na ang isa sa pinakamalaking kumpanya sa mundo ay nagsimula sa isang maliit na ideya para solusyonan ang isang malagkit na problema. Katropa, kahit ano pa man ang hirap na pinagdadaanan mo ngayon, tandaan mo ang malaking tagumpay ay laging nagsisimula sa maliliit na hakbang, sipag, diskarte, at pusong hindi sumusuko. Kaya mo yan, dahil ang bawat isa sa atin ay may kakayahang baguhin ang mundo. Abangan,